Okay, good morning, class. So let's continue our discussion on conic sections. So we're done on the tree, the circle, the parabola, and the ellipse. Now let's proceed to the last one. Okay, so the hyperbola. Before we define a parabola, let's identify first the important key elements or the parts of a hyperbola one by one. Okay? So, unahin natin si center. Yan. Makikita ninyo yung yellow nito. So, ito yung center natin. So, may mga important description or mga characteristic ni center na kailangan nating malaman uh, na i-relate natin or ano yung relationship niya doon sa iba or kung i-compare natin sa ibang parts. Okay, so si center, syempre nasa gitna siya. And same with the circle and the ellipse. So the center of hyperbola is also denoted by the coordinate HK. So ang center, take note ha, point siya, point. So, coordinate siya kapag nire-represent natin doon sa Cartesian or pag pinaplot natin. Kailangan natin yung coordinate ng center. Mamaya, makikita natin sino sa center with respect to the vertices, to the focus, and the other parts. So, nandito si center. One characteristic or description ni center is siya yung tawag dito, midpoint ni transverse axis, midpoint ni latus rectum, midpoint ni between vertices. So ito yung vertex natin, vertex 1, let's say vertex 1 and vertex 2. And also center is we can consider as the midpoint din ng dalawang focal points. So let's say dito yung focal points, dito yung focal points. So yung gitna nila is the center. So by the word itself, center. So yung distance from focus to center or focus to center is parehas. So dapat kung ini-illustrate nyo siya, dapat parehas yung distance na to and then yung distance na ito. Okay? Naintindihan po. And parehas din yung distance na yan. Ito yung vertex and yung vertex 2 parehas the distance going to the center. Okay, next part is the focal points. Ayan, nag-appear siya. Focal points. So, ito. So, let's say F1, then F2. Ayan. Pwede rin naman na ito si F1, and then pwede naman ito si F2. Depende mo kung paano mo siya i-illustrate doon sa graph natin. So, yan. Kung makikita natin, yung gitna ng dalawang focus is the center. Yan. So, foci or the focal points or the foci. So, parehas doon sa sa ellipse na dalawa ang focus. Ang hyperbola is dalawa din ang focus. Okay, next. Yan. Next part is the vertices. Yan. Ito naman si vertices. Kung makikita natin, si vertices is yung curve, intersection ng curve. So, ito yung curve natin, no? So, ito yung curve natin. Yan, yung curve na isa, and then yung curve na isa. And intersection ng principal axis. Yan, ito kasi yung principal axis natin. So, dapat may arrow dyan. Ito yung principal axis natin. Yan. So, sa example natin na to, horizontal yung kanyang
principal axis. So, pag nag-example na tayo sa mga next discussion, pwedeng vertical din ang kanyang principal axis. Depende doon sa given na equation, given na focus, given na ibang parts. So, ayun. Depende sa problem. Okay, yun yung vertices. Ito, dalawang yun. Intersection ng the curve and the principal axis. And also, the endpoints. Endpoints ng transverse axis. Okay? So, ang transverse axis natin ito, from vertex 1 to vertex 2. Let's say, for example, ito yung vertex 1 and then vertex 2. Okay? So, yung distance na to from, or this line segment, mamaya malalaman natin, makikita ninyo si transverse axis. Yan. Transverse axis. Ang endpoint in transverse axis, si vertex 1, yung mga, or vertex 2, yung vertices ng tawag dito, ng hyperbola. So, kung makikita na ma-compare natin doon sa vertices nung ellipse, no? Yung vertex, compare mo yung focus, diba? Ito yung focus 1. Let's say focus 1, focus 2. So, si focus 2, kung i-compare natin sa yung distance nila sa center, ito yung center natin. So, mas malayo si focus sa center kapag hyperbola. Mas malapit si vertex doon sa center kapag hyperbola. Kung i-compare natin si ellipse. So, kung let's say ito yung ellipse natin, ito yung center, no? Nandito yung vertex, nandito yung vertex. Ito yung focus natin. Ito yung focus. So, sa ellipse, mas malapit si focus sa center kaysa kay vertex sa center. So, mas malapit. Kung sa hyperbola naman, si vertex mas malapit kay center, si focus mas malayo kay center. So, makikita natin mamaya yung distances. Ano ba yung distance from vertex 1 to center? Ano ba yung distance from focus to center? Ayan. So, yan si vertices. And vertices lies or along, okay, along the principal axis, no? And it's a collinear. Collinear kay focus, collinear kay center ang mga vertices natin. Okay, so nasa iisang linya lang sila. So, nandun lang sila sa principal axis. Okay, next part. Next part is, ano na yung next part natin? Okay, the latus rectums. Ano nga ulit yung definition natin kay latus rectum or description ni latus rectum sa ellipse? Saan siya dumadaan? Ano yung relationship niya sa ibang parts, no? Okay, so discuss natin. Yan. Yan si latus rectum. Laging tatandaan na si latus rectum passes through the foci, no? Or the focus. So, di ba ito yung focus natin. Let's say F1 and then F2. Okay, dapat latus rectums ito. Kasi dalawa nga yung latus rectum ng hyperbola. So, same sila nung ellipse na dalawa din ang latus rectum. So, latus rectum 1 and then latus rectum 2. Yan. So, latus rectum 2. And madami siyang you can describe also a latus rectum comparing to the or relating to the other parts. So, si latus rectum perpendicular siya sa principal axis. Ito yung principal axis natin. Dapat si latus rectum perpendicular siya doon sa principal axis natin. No? Yan, perpendicular siya dito.
So, yung intersection ng principal axis, take note of this. So, dapat natitake nyo yung mga description, ha? So, ito yung latus rectum, ito yung principal axis natin. So, yung intersection ng latus rectum tsaka yung principal, siya si focus. Yun din yung isang description ni focus. No? Yan. Okay. Yun si latus rectum. And si latus rectum din, parallel siya doon sa directrices. Always yun. Laging tandaan. Always, kahit doon sa parabola and ellipse, na laging tatandaan na si latus rectum is always perpendicular doon sa directrix natin. So kung vertical ang latus rectum natin, dapat si directrices vertical din. Kung horizontal si latus rectum, dapat horizontal din si directrices. Okay? So, next part. Okay, next part. Ayan, si directrices. Nasaan kaya ang directrices ni hyperbola? So, nandito si directrix. Yan. So, ito yung directrices natin. So, directrices. Yan. Ito yung directrices natin. Okay, so dalawa din siya. So, kung makikita ninyo, si directrices parang laging nandoon sa parang likod, no? Kapag nakayuko na ganyan pa. Likod ng curve natin, yan. Or nandoon sa harap nung naka-concave, naka-convex, yan. Laging nandito siya. So, hindi siya pwedeng pumunta dito. Hindi pwedeng nandito. Okay? And then, describe natin or define natin si latus rectum with respect to the other parts of the parabola. Okay. Sabi ko kanina, ito yung principal axis natin, no? Ito yung principal axis. And always take note pala na si directrices is a line. Hindi siya line segment. So, dapat pag nag-illustrate tayo or nag-draw tayo ng directrix, dapat meron siyang arrowhead. So, dalawa yan. So, dalawa din ang directrices ng hyperbola. Okay? So, ayun po siya. So, kung i-relate natin si directrix doon sa principal axis, ano ang relationship nila? Diba? Perpendicular din. Kasi si perpendicular siya kay principal axis. Kasi nga, sabi natin kay latus rectum, so ito si latus rectum natin, na perpendicular siya kay principal. And then si latus rectum, sabi ko kanina, is parallel siya dito kay directrix. Ibig sabihin, kung parallel to dito, then ito, si latus rectum, perpendicular siya kay principal axis. Ibig sabihin, perpendicular din si directrices sa principal axis natin. No? Okay, so ganyan. Ang hinahanap din natin dito is equation. Equation ang hinahanap, hindi siya coordinate. Equation. So, equation ang hinahanap kapag directrices. Kasi line nga siya Line. Diba? So, sa latus rectum, ang mga hinahanap natin, pwedeng hanapin dyan, tatanungin sa problem is the endpoints. Ayan, endpoints yan. Yung endpoints niya is, yung endpoint pala ng latus rectum is yun yung intersection niya doon sa curve. No? Doon sa curve. Okay, ito. So, sa hyperbola, same as the ellipse, apat din ang masosolve natin na endpoints kasi nga dalawa yung latus rectum natin. So, dalawa yung endpoint ng isang latus rectum and then dalawa din yung endpoint ng isang latus rectum natin. Okay? So, yan po si additional sa latus rectum natin. Okay?
So, ayan. And then, take note pala na si focus, yung focus natin, let's say F1, si focus natin, yun yung midpoint or it divides the latus rectum into equal parts. So, ibig sabihin, yung length nito, tapos length dito sa may baba, parehas. No? Si focus, midpoint ng latus rectum natin. Or it divides the latus rectum into equal parts. So, same definition doon sa hyperbola and ellipse natin na sabi ko dati na si latus rectum ang nag-i-indicate kung gaano kaluwang yung opening ng hyperbola din natin. Diba? So, dapat alam mo yung length nito or yung endpoint para bago mo i-draw yung curve ng hyperbola natin. So, ayan. Next part, asymptote. Very important po ito si asymptote. No? Si asymptote is an imaginary or infinite line. Okay? Yan, si asymptote. Yan. Yan. Infinite line siya na almost pero hindi sila magmi-meet ng curve. So, hindi magmi-meet itong line tsaka yung curve ng hyperbola. So, yun si asymptote. No? Yan. Hindi basta-basta dinodraw si asymptote na ilagay mo na lang dyan. So, meron tayong imaginary dito, rectangle. Ayan. Siya yung mag-indicate kung gaano, kung saan yung direction. Saan direction yung asymptote natin. Okay, didiscuss natin yan. So, yan si asymptote. Next, yun. Kung nakikita ninyo, may nagpakita na rectangle dito, no? So, ayan. Didiscuss natin paano ito is i-illustrate, i-draw yung imaginary rectangle. So, kailangan natin tong i-draw sa ating hyperbola kasi ito yung nagsasabi kung saan dadaan si asymptote. Kasi si asymptote, yung asymptotes ng hyperbola, dadaan siya sa center. So, mag-i-intersect siya sa center, no? Mag-i-intersect siya sa center yung dalawang asymptotes natin. And yung isang asymptote, yung mga asymptotes natin are the diagonal. Okay? Diagonal. Ito ang diagonal nung rectangle na to. No? So, ito yung, di ba ang diagonal is a line connecting the corner of a rectangle to the other corner. So, yan. Yan yung diagonal. Yan. Tapos, extend mo lang. Gawin mo lang line. Yan yung si asymptote. So, yan. So, kaya mahalagang malaman natin yung rectangle na to. Yung dimensions ng rectangle. So, malalaman natin yung dimension ng rectangle na to gamit sila transverse axis and conjugate axis. So, i-discuss natin si conjugate. Ayan, si transverse axis. Ayan, ito si transverse axis. Yan. 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 Yan si transverse axis natin. Yung distance from vertex 1 to vertex 2. Let's say ito yung vertex 1 natin and vertex 2. Yan. Ito. Si vertex. Yan yung distance na yan, ang tawag dyan, or yung line na yan is the transverse axis. And always take note that transverse axis is along the principal axis. No? Pero meron siyang, si principal axis kasi is infinite siya. No? And si transverse axis meron siyang hangganan. So, ibig sabihin, line segment lang siya. So, meron siyang endpoints. So, ang endpoint niya is yung vertices ng hyperbola natin. And ito yung relationship, mahalagang relationship din ni transverse axis tsaka si directrix. Diba? Ito si directrix natin.
directrices. Anong nakikita ninyong relationship ng dalawa? Si directrices at si transverse axis. Di ba perpendicular sila? Kasi perpendicular din yung directrices natin kay principal axis, and si transverse axis nandito din siya sa principal. So, ibig sabihin, perpendicular din siya. And si transverse axis is dumadaan siya sa center. Yan, dumadaan siya. And ang midpoint or si center, it divides the transverse axis into equal parts. Ibig sabihin yung distance dito from yung distance dito sa vertex hanggang kay center and yung vertex na isa hanggang kay center, parehas. So, parehas yung length nito. Parehas yung length niyan. Okay po. Ayan, si transverse axis. Okay, ano naman yung conjugate na nabanggit ko kanina? So, si conjugate axis, ito naman si conjugate. Yan. Pop up. Yan. Perfect. So, perfect. So, conjugate yan. Ito naman si conjugate axis. So, meron din siyang specific na length. No? Hindi basta-basta naglagay ka ng ganyan. No? Naglagay ka ng ganyan. So, yung length nito ang makakatulong para ma-determine natin kung gaano kalaki or gaano kalaki itong rectangle na to. And si transverse axis. Yan. Makakapag-draw tayo ng rectangle kapag malaman natin yan. Okay? Kapag alam mo na to, alam mo na yan, you can draw na the rectangle. Ayan. Mag-draw ka lang ng rectangle na dumadaan dyan. Yan. Ganyan. And then, pag na-draw mo na yung rectangle, pwede ka nang mag-draw ng asymptotes. Yung asymptote, sabi natin, diagonal. Yan. Ups, bang. Sorry. Basta dumadaan sa corner. Yan. And then yung isa, dapat dumadaan sa corner. Okay? Yan si conjugate axis. No? Okay. Yan si conjugate axis. Oh, bakit na ulit? Ayan. Now, discuss natin yung distances. Kung sa ellipse, meron siyang distances, si A, B, and C, no? Kung maalala ninyo. So, sa hyperbola, meron naman. Yan. Tingnan natin. Wala pa pala. Yan. Semi-transverse axis. Kung sa ellipse, meron tayong semi-major and semi-minor. Dito naman ang tawag semi-transverse. So, si transverse parang si major axis ng ellipse. Si conjugate, siya naman yung minor axis ni ellipse. Yun yung tawag nito. Katulad niya. Yan. So, semi-transverse, siya naman yung half of the transverse axis. So, nasaan siya? Yan. And denoted by A. Ito, si A. So, si semi-transverse axis is si A. Or yung distance from, let's say, ito yung vertex 1, vertex 2. So, distance from vertex to center. Oops, di makita. Vertex to center, yan. Yan. Ito yung A natin, or center to vertex. Or ito din si A. Pwede rin ito si A. Ito. From center to vertex 2. Or vertex 2 to center. Ito. Ito yung A natin. Ito yung A. Yung distance na yan. Yan si A. Or half of the transverse axis. So, ito yung buong transverse axis natin. Pag hinati mo yan, yun yung A. Or si semi-transverse axis. Naintindihan? Okay? Next part is the semi-conjugate. Diba ito yung conjugate natin? Diba ito yung conjugate natin? Yan. Ito si conjugate natin. Ngayon, pag hinati mo yan,
yung sa gitna, hinati mo, ang tawag doon is semi-conjugate or si B. Or si B. No? Or si B. Ito. Ito yung half na yan, half ni conjugate, si semi-conjugate or denoted as B. So yung distance from this to this is called the semi-conjugate axis or B. Pwede rin ito si B. Yan sa baba. Ito sa baba. Yan. So, pag meron tayong buong conjugate, hinati natin sa gitna, yun si B or the semi-conjugate axis. Okay, focal length. So, meron din tayong focal length. Okay? So, yung focal length natin is same definition doon sa ellipse natin. Di ba ang focal length natin is the distance from the center to focus. So, distance. So, ito yung center natin. Let's say ito yung center natin. Ito yung focus natin. Let's say focus 2. Ito yung focus 1. Okay. So, yung center natin hanggang doon sa focus, ang tawag dito is focal length. Yan, focal length. Ito, yung distance na to. From focus 2 to center. Yan, ito. Yan. Ito ang focal length natin. Or pwede rin ito. Yan, pwede rin yan. Yung distance sa focus 1 to the center. So, parehas lang yung length yan. Kasi nga, sabi natin na si center is the midpoint of the two focal points. So, yung sa center, hinahati niya yung distance from focus 1 to focus 2. So, yan yung focal length. Focal length, again, from center to focus. From center to focus. Focal length. Okay? Denoted as variable C. O, denoted as variable C. Pag focal length C, pag semi-conjugate B, pag semi-transverse C, si A. So, dapat alam nyo yung description ng bawat distances natin. Okay? So, ayan. So, paano natin i-relate yung tatlo? Mahalagang alam mo, you can easily plot if alam mo yung value ni A, B, and C. Yun yung parang pinakamadaling way, no? So, ayan. C. Ano ba yung relationship nila? Okay, yan. So, kung makikita natin, ito yung drawing din natin kanina. May mabubuong triangle, no? From this, yan, and then yan, and then yan. Yan, yun yung triangle natin. Or ito nandito sa ano natin. Okay, ano ba yung, paano natin i-relate yung tatlo? Kung makikita ninyo, guys, class, yung center natin to vertex, di ba ito yung vertex natin? Let's say vertex 1, and then the center. And then, ito yung B natin. Ito si B. Ito si A. And then, ito si C. Distance na yan. Okay. Now, ito si A, di ba? A yan. And then, itong length na to, yan. Ito. Yung side na to. Di ba parallel siya dito sa semi-conjugate natin? So, parallel siya dito. And, kung mapapansin nyo, parehas sila ng length. Ibig sabihin, ito din si B. Ngayon, ano tong hypotenuse ng triangle na to? Ano yung hypotenuse na to? Siya naman si C, or the focal length. So, ibig sabihin, yung center pala na to, hanggang dito sa focus na to, parehas lang pala yung length nito. So, kung tinitingnan na, parang hindi parehas. Pero, doon sa, pag nag-illustrate na tayo, na si C pala, is ito din. Yan. So, kung gagamitan natin to solve for C, no? To solve for C, anong theorem yun?
right triangle, yung kadalasang ginagamit natin, di ba? Si Pythagorean theorem, no? Ito yung hypotenuse, ito yung sides, and right triangle ito, right triangle. Yan, right triangle. Now, kung i-relate natin, so solve for the hypotenuse is or C. So C squared, A squared plus B, B squared plus, ayan, plus B squared. A ito, A ito. So, isosolve natin si C, takes the square root of the square of A plus the square of B. Okay, kung i-compare natin doon sa ellipse, ano yung formula ni C sa ellipse? Ito sa hyperbola. Sa ellipse, ano yung formula ng C sa ellipse? Okay, di ba? Si C is equal to the square root of A squared minus B squared. Yan. So, kung sa hyperbola, magpa-plus ito pala. Si ellipse, magma-minus pala ito. Si A squared and B squared. Okay na? Naintindihan naman so far? Yung parts ng parabola natin. I mean, hyperbola. Okay, now let's discuss ano yung definition naman. Okay, anong definition ng hyperbola? Okay, maganda kung kino-compare nyo din sa ibang tawag dito, sa ibang conic sections. Okay. Compare natin si hyperbola kay ellipse. Kung babalikan nyo, tingnan nyo sa notebook ninyo, tingnan nyo sa notebook ninyo yung kinopya ninyo, kung nangopya kayo or sinulat ninyo yung definition ng ellipse na nasa PowerPoint natin before. So, ang hyperbola is also a set of points. So, meron tayong set of points. Asaan? Dito sa figure natin. So, ito yung complete na, hindi pala, wala yung ibang part. So, ito yung, ano natin, illustration natin sa hyperbola. Dito, ano yung set of points na tinatawag dito? Binabanggit niya dito. Nasaan yung set of points? Okay? Yung mga set of points na yan is yung mga nandito. Yung curve natin dito. Yung curve. Ayan. Di ba yung mga yung curve na to binubuo ng madaming points. Kaya sabing set of points. So, madaming points yan para makabuo tayo ng line or yung curve na to. So, yun yung tinatawag na set of points. Ayan. Na, let's say, sabi dito, meron daw tayong set of points. So, let's say, for example, yung point na to. Ayan. Yung point na to, no? Example, is meron siyang, di ba sa ating conic section, mahalaga yung fixed point. Ano ba yung fixed point na tinatawag dito? Yung fixed point na to. Yun yung focus. Ito yung dalawang to. Si focus, focus 1. Ito yung tinatawag na fixed point. So, meron daw tayong fixed point and meron tayong set of points. Let's say, example, yung point natin dito. Na yung meron siyang distance. So, ibig sabihin, dalawang focus. So, meron tayong distance 1 and distance 2. Kapag daw, yung distance ng point na to doon sa isang focus and yung distance niya to doon sa isa pang focus, pag pinag-subtract natin, ang makukuha natin, constant. Ano yung constant na yan? Ano yung constant? Si 2, 8. Bakit constant? Bakit constant, sir? Bakit? So, kung nag-ulit tayo dito, nag-set tayo ng isang point, meron tayo ulit point dito na, yan.
Then, kinompare natin yung distance dyan, distance dito. So, yung distance na to, pinag-subtract mo din sa distance na to. Equal din sa 2a. So, constant siya, hindi siya nagbabago. Ayan. So, kapag nag-draw tayo ng figure na parang similar na to, tapos yung point dito, distance, saka distance niya doon, may nakuha tayong number, and then compare natin sa ibang set of points, hindi nag-equal, ibig sabihin hindi yun hyperbola. So, dapat, kapag nag-try tayo ng sample dito, no, sample points, distance niya doon sa focus 1, distance niya sa focus 2, and then, kinuha natin yung difference, parehas yung difference na nakuha sana dapat dito para masabi natin na hyperbola. Okay? Therefore, yung distance 1 minus distance 2 minus distance 1. Kapag nag-refer tayo ng length, distance, dapat inuuna natin yung longer uh, length. Then, subtract by the shorter length is equal to 2a. Pwede rin dito yung point natin, na sample point na distance siya dyan, distance siya. Kung pinag-subtract natin yung distance na yan, 2a dapat makukuha din. Okay? So, yan ang definition ng hyperbola.